Kung gusto mong irespeto ka ng anak mo in moments of their anger, magpakita ka rin ng respeto sa anak mo in moments of your anger. Hello there mga ka-parenting! Welcome back and thank you for tuning in to this channel and for watching this video. For today's video, pag-uusapan natin ang mga paraan kung paano ba magbigay ng disiplina ng may pagmamahal at pagrespeto sa ating mga anak. Lahat tayo mga magulang ay nakakaranas ng medyo kahirapan kung paano ba maturuan at magiging masunurin ang ating mga anak ng may pagrespeto. In fact guys, marami sa mga magulang na humahantong sa sobrang pananakit sa kanilang mga anak at to the point na nagiging abusive na sila, which yung kanilang ginagawang yung physical and humiliating punishment ay nagkakaroon ng hindi magandang epekto sa physical well-being ng anak and pati na rin sa emotional well-being ng bata. Now, here are the 6 ways on how to discipline your child with love and respect. Una, set realistic developmental expectations. Napakahalaga bilang isang magulang ay dapat kailang i-educate natin yung ating sarili about child development, lalo na sa social emotional development ng isang bata. Importante na maintindihan natin kung ano ang bata, ang mga pinagdadaanan sa bawat life stage ng isang bata, at ang bata ay may evolving capacity. We need to align our expectations sa kung ano yung kakayanan ng isang bata ayon sa kanyang edad at ayon sa kanyang sitwasyon para hindi tayo makaramdam ng pagkabigo or mga frustration. An example of this, if for example, yung anak mo ay may disability, kailangan iba din ang yung handling pagdating doon. Kapag tayo ay nabigo or na-frustrate, it will result to anger at tayo ay ma-out of control sa ating galit. Pangalawa, make a set of clear rules. Dapat may limits and boundaries na pinagsang-ayunan ninyo para siya, yung bata, ay maging safe at matuto sa kanyang mga kamalian. Iwasan mong gumawa ng sobrang haba at mga nakakalitong rules. Make it simple, direct, and easy to remember. Instead of giving punishments, allow your child to experience the natural consequences sa kanyang kamaliang ginawa. Alam naman natin, nakasanayan na natin ang punitive punishment. But let me tell you this, matagal na na-prove sa dami ng mga pag-aaral ngayon na yung mga nakasanayan natin ay kailanman ay hindi talaga siya nagiging effective. Temporary lang na pagbabago ang nangyari and even it creates another bad habit or attitude deep inside the child. Pangatlo, iwasan mong bigyan ng disiplina kung ikaw ay galit at ang anak mo ay medyo galit din. Ito ang mga maling paniniwala ng karamihan. Kapag ang bata ay nagiging pasaway, agad-agad na pagalitan at hagupitin mo para magkaroon ng agarang pagbabago sa kanyang behavior. Kung ganito ang style at paniniwala mo, asahan mo, walang internalization of values ang bata doon sa binigay o ginawa mong pagdidisiplina sa kanya. Kung gusto mo talagang magbago internally, kumalma ka muna. Kung kalmado ka, makakagawa ka ng tamang diskarte paano mo mabigyan ng pangangaral at tamang consequence na ayon sa kanyang kamaliang ginawa. Hindi mo na kailangang manigaw o kaya naman humantong ka pa sa physical abuse. Pang-apat, mas damihan mo ang pakikinig kesa sa pagle-lecture. Allow your child to express their idea and opinion, but make it sure that there is still rules and limits. Mas makikinig ang bata pagkatapos mong makinig sa kanila. Kahit na hindi ka man sumasang-ayon sa sinasabi ng anak mo, pakinggan mo muna para ikaw ay makagawa ng tamang diskarte at makorek mo or maitama mo yung tingin mong mali nilang opinion, mali nilang prinsipyo or paniniwala. Number 5, give validation and collaborate with your child. Kapag alam na ng bata na tanggap natin ng mga magulang ang kanyang nararamdaman, this is the most powerful parenting tool. Collaborate with your child when solving problems. Use open-ended and restorative questions para matulungan ang bata na ma-process yung kanyang ginawa, nagkaroon ng reflection sa kanyang ginawa at maintindihan niya yung kanyang kamalian at magkaroon siya ng commitment to improve. When you allow the child to identify yung impact ng kanyang ginawang actions, sila mismo ay magbibigay ng commitment kung paano nila i-improve yung kanilang sarili. Number 6, heal your inner child. Karamihan sa atin, mga parents, mga magulang, ang nasa isip pa rin natin hanggang ngayon,
Ganito kami dinidisiplina noon. Kaya yung henerasyon namin ay mas maayos kaysa sa henerasyon ngayon. Marami sa mga magulang ngayon ang hindi pa rin nakaka-move on sa tradisyonal na pagdidisiplina nung unang mga panahon. Ito guys, simplihan natin. Kung ang henerasyon natin noon na dumaan tayo sa punitive style of parenting, yung talagang punishment, no? Punitive punishment na style. Then, therefore, 10 to 20 years after that generation, ay dapat nag-transpire na ang epekto ng disiplinang iyon sa ating lipunan. Now, the question is this. If you're going to look at yung ating lipunan, yung ating society today, ano yung nakikita mo? Ano yung na-observe mo? Is that the best discipline that transpired from the children 20 years ago? Kung ano ang ating mga nakikita ngayong hindi kaayusan, kaguluhan, korupsyon, walang respeto sa kapwa at iba't ibang pag-uugaling nakakasuka sa araw-araw nating pamumuhay is only the reflection kung papaano yung ating henerasyon noon ng mga nakakatanda ngayon ay dinidisiplina ng mga magulang. Positive parenting does not treat the child as the problem. Positive parenting look at the inward being of the child to solve the problem and internalize the values. If you are learning in this video, please click the share button and please don't forget to subscribe in our YouTube channel and see you in our next video.